Thanks! Ang galing mo talaga, Gia. Paano kung wala ka dito? Baka hindi talaga maganda ang mga damit na ginagawa dito. Natawa siya at napailing sa sinabi nito. Huwag kang ganyan, lahat tayo dito ay magagaling. Walang sapaw at walang umaangat sa atin kung hindi tayo magtutulungan at magkakaisa sa trabaho. Tumingin siya sa kasamahan niyang bakla. Diba, Antonio? Ew, it's so gross. Sabi nito na nakangiwi. My name is Tonet, not Antonio. Tungkol dyan sa sinabi mo, agree ako dyan, my dear. Natawa na lang siya sa maarteng sabi nito. Lahat ng kasama niya sa loob ay sang-ayon sa sinabi niya. Lahat sila dito ay humihingi ng opinyon ng isa't isa. Kung nababagay bang ihalo ang kulay o kung anong dapat disenyo sa damit o kung ano-ano pa. Kaya mas lalong ginanahan ang pagtatrabaho sa kumpanya dahil hindi sila nagsasapawan. Napalingon siya nang may tumawag sa kanya. Bakit? Takang tanong niya sa sekretarya ng CEO nila. Pinapatawag po kayo ni Ma'am Sonia. Tumayo siya at sumunod dito. Nang makarating siya sa tapat ng pintuan ng CEO, ay agad na kumatok ang sekretarya ng 3 beses. Pagkatapos noon ay bumaling ito sa kanya at ngumiti. Hudyat na maaari na siyang pumasok. Sonia, bakit? Tanong niya sa kaibigan/boss din niya. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ng kaibigan dahil hindi raw siya magtatrabaho dito. Tatalon daw ito sa tulay. Baliw lang ang peg. Talaga, napapailing na lang siya nang maalala na naman ang kabaliwan nito. Diba friend mo si Dr. Vincent Santino? Alanganing tumayo siya dito. Alangan namang sabihin niyang, he's not my friend, he is my future husband. Baka humagalpak ito ng tawa. Alam kasi nito na may pagtingin siya sa doktor. Nakita kasi nito na nakasunod siya palagi. Noong oras kasi na iyon ay nag-day off siya sa trabaho kaya dumalaw siya sa ospital para puntahan ang doktor. Hindi niya inaasahang nandun sa loob ng klinik ang kaibigan niya si Sonia na boss din niya. Nalaman niyang hinahanap pala nito ang kapatid ng doktor. Kaya ayun, tinanong siya kung magpapacheck up ba siya. Akmang magsasalita sana siya noon nang inunahan siya ni Vincent. Sinagot nito ang kaibigan na stalker daw siya nito. Hindi naman siya umangal, kahit na hindi naman talaga totoo yun. Ang tamang tawag sa kanya ay admirer. Alanganing ngumiti siya kay Sonia. Pwede ikaw na lang ang magbigay kay Vincent para sa event natin bukas? May kinuha ito sa drawer ng invitation card at ibinigay sa kanya. Kinuha naman niya ito. Okay, ako na ang magbibigay nito sa kanya. Para naman masilayan ko ang makalaglag panty niyang kagwapuhan. Sige, go! Puntahan mo na ang future husband mo. Natatawang taboy nito sa kanya. Humalakhak lang siya sa tinura ng kanyang best friend. Palagi talaga itong supportive sa kung anong tinatahak niya. Lalo na sa kalandian niya ngayon. Napatawa na lang siya sa kanyang sarili. Pagkalabas niya sa kumpanya ay dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya na ito patungong ospital. Mabilis lang naman siyang nakarating sa ospital dahil hindi traffic sa EDSA. Lumabas na siya sa kotse at saka nagtungo na sa klinik nito. Pakanta-kanta pa siyang naglalakad patungo sa kanyang minamahal na lalaki. Napatigil na lang siya nang mapansin niyang maraming mga pasyenteng naghihintay sa labas. Kaya umupo muna siya at naghintay. Thanks God, at ako na talaga. Halos kalahating oras na kasi siyang naghintay. Ang sakit na sa puwet. Kumatok muna siya bago pumasok. Hi Vincent ko. Masiglang bati niya. Umangat ng tingin ito at kunot noong tumingin sa kanya. Pinabibigay ito ni Sonia na invitation card. Sana makadalo ka Vincent ko. Vincent, not Vincent ko. I'm not yours. Creepy woman. Mariing sabi nito. Creepy woman? Okay lang. Sanay na siyang ganyan ang tawag sa kanya nito. Ngumiti na lang siya dito. Gusto ko ngang Vincent ko o kaya my loves ang itawag sa'yo. Palambing niyang sabi dito at nagpapi-eyes pa sa harapan nito. Malay niya na makuha siya nito sa tingin. Tell her I'm busy. Napasimangot siya sa sagot nito. Halata talagang iniiwasan siya ng binata. Pero dahil sa makulit siya ay kinulit niya pa ito para pumayag.
Sige na Vincent. Minsan lang naman, kailangan mo dumalo ng event na iyon para makatulong sa ampunan. Pagmamakaawa niya dito. Pero kumunot lalo ang noon nito. Please, pakiusap niya. Napansin niyang tila napaisip ito. Okay, fine. Masayang lumapit siya kay Vincent at hinalikan niya ito sa labi. Napatakip siya bigla sa kanyang bibig dahil nabigla siya sa kanyang ginawa. Oops, I'm sorry. Masaya lang ako kaya ganun. Sige, bye. She let out a chuckle. But before that, sa pangalawang pagkakataon, ay mabilis pa sa kidlat ang ginawang kapangahasan dito. She tiptoed and gave Vincent a peck on the lips again. Hindi na niya alam kung ano ang naging reaksyon nito sa ginawa niya dahil mabilis siyang lumabas ng silid nito at tumakbo palabas ng ospital. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Alam niyang pulang-pula na siya sa mga oras na iyon at nabibingi na rin siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Nag-decide siyang umuwi na lang mismo sa bahay ng ate niya. Hindi siya pwedeng ganito ang itsura nang pumasok sa kumpanya ng kaibigan. Baka mahalata nitong hinaras niya na naman ng doktor. Ate! Malakas niyang tawag sa kapatid pagkababa pa lang ng sasakyan. Nahalikan ko siya. Dili niya nang makalapit na siya sa ate niya. Shit lang, kinikilig siya to the highest level. Sinong hinalikan mo, Gia? Narinig niyang tanong ni Kuya Edric na asawa ng ate Gina niya. Katabi ito ni ate na nanonood ng television. Si Doc Vincent. Tiling sabi niya. Tingnan mo ang babaeng to at namumula ang muka. Alam kong kinikilig ka dyan dahil para kang kitikiti na hindi maperme sa akin natatayuan. Nakasimangot na sabi ng kanyang ate. Pero hindi pa rin nawawala ang kilig niya. Wow, yung pinakita mo sa akin at larawan na naka-white coat? Siya ba ang nahalikan mo, Gia? Tumango siya sa tanong ng kanyang Kuya Edric. Minsan kasi, pinakita niya ito. Ikaw na talaga. Natatawang sabi sa kanya ni Manang. Napuno ng tukso at kantsaw sa buong maghapong iyon. Ramdam naman niya yun eh. Sige lang, tuksuhin niyo pa ako sa taong mahal ko. Mas lalo siyang ginaganahang ipursige ang panliligaw kay Vincent. Maaga siyang nagising dahil ipinaghanda niya na naman ng makakain ang my loves niyang si Vincent. Para naman masilayan niya ito bago pumasok sa trabaho. Palagi kasi siyang pumupunta sa ospital at palihim niyang kinukuntsaba ang assistant nurse nito na ibigay ang dala niyang pagkain para hindi makaligtaan nitong kumain. Pero ngayon, napagdesisyonan niyang siya ang magbibigay ng pagkain para sa future boyfriend niya. Hi Vincent, may dala akong lunch para hindi ka magutom sa pagtatrabaho mo. Nakangiting sabi niya dito at inilagay sa mesa ang lunchbox na dala niya. You don't need to do that. Malamig nitong sabi. Gusto ko dahil nga nililigawan kita. Lumapit siya dito at hinawakan niya ito sa pisngi. Pabigay naman ng lakas kahit na ilang minuto lang. Wala pang isang minuto ay umatras na ang binata. Kaya natanggal ang palad niya sa pisngi nito. At marahas itong tumayo. Napanguso na lang siya nang talikuran siya ng binata. Ngumiti lang siya kahit na nasaktan siya sa ginawa ni Vincent. Sige, aalis na ako at bukas na ako babalik para dalhan ka ng lunchbox. Tatayo na sana siya nang bigla itong hinawakan ng kanyang braso. Dalhin mo na yung lunchbox na dinala mo. Binigay nito sa kanya ang lunchbox na kanina lang ay nasa mesa nito. Sa'yo yan. Napaatras siya nang tiningnan siya nito nang napagbabang tingin. Dalhin mo iyan at umalis ka na. Seryosong sabi nito. Hindi pa rin siya natinag dahil gusto niyang ibigay ang lunchbox na ito na niluto niya para dito. Masarap yan, tanggapin mo na. Pinilit pa rin niya iyong ilagay sa lamesa. I said, bring this trashy food because I don't eat that. Just throw it away. Kung ikaw nagluto niyan, wag na lang. Baka nilagyan mo pa ng gayuma. Napasalampak siya sa sahig nang tinulak siya nito. Kaya pati lunchbox niyang dala ay natapon. Clean this mess before you leave. Tinalikuran siya ng binata. Siya naman ay kinuha niya ang kanyang panyo sa bag at pinunasan niya agad ang natapong ulam at kanin sa sahig. Naramdaman niyang bumukas ang pintuan sa kanyang likuran. Good morning, Vincent. Malambing narinig niyang sabi ng bisita.
Lumapit ito kay Vincent pero hindi niya alam kung sino sa dalawa ang humalik sa pisngi. O anong nangyari dito? Bakit nagkalat ang pagkain sa sahig? Takang tanong ng babae. Alam niya kung sino ito. Hindi niya na kailangan lumingon pa. Pinagpatuloy na lang niya ang paglilinis sa nagkalat na pagkain. That stupid annoying woman. Nakita niya sa peripheral vision niya na itinuro siya ni Vincent. Yumuko siya para hindi makita nito na may bumalatay na sakit sa kanyang mga mata at kinagat ang pang-ibabang labi. Tumigil ka, Vincent. Nakakasakit ka na. Sita nito kay Vincent at hindi na ito umimik. Narinig niyang papalapit ito sa kinauupuan niya. Miss, tumayo ka dyan. Tinulungan siya nitong tumayo. Huwag mo na iyang linisan, ang tagalinis ng ospital ang bahala dyan. Tinabig ni Vincent ang braso niya, kaya natanggal ang pagkakahawak ng doktora sa kanya. Huwag kang humawak dyan, Colleen. May pandidiri ang boses nito. Tingnan mo, nadumihan ka tuloy. Turo niya sa nadumihang braso ni Doktora Mentes. Tumawa lang ito sa ginawa ni Vincent. Napansin niyang napasimangot ito at maingat nitong pinunasan ang brasong nadumihan niya kanina. Ingat na ingat itong pinunasan ang braso ni Doktora. Para bang babasaging kristal ang braso ng Doktora. Tapos na, masayang sabi ni Vincent kay Doktora. Nakita niyang ngumiti si Vincent sa babae. Ngumiti siya ng mapait dahil sa pagpapahalaga nito sa Doktora. Siya ito. Tumingin lang siya sa dalawa na naiingkit. Kung titingnan si Vincent, si Doktora Mentes ay puno ng pagmamahal. Siya kung titingnan man ay puno ng galit. Palaging galit at hindi ito ngumingiti sa kanya. Umalis na lang siya nang hindi nagpapaalam. Lulugulugong pumasok siya sa opisina. Sobrang sakit lang talaga. Hoy Gia, anong nangyari sa'yo? At para kang nabagsakan ng langit dyan. May problema ka ba? May pag-aalalang tanong nito sa kanya. Tumango at malungkot siyang ngumiti sa kaibigan. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Yumakap siya dito at umiyak. Ang sakit. Ilabas mo lang lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Wika nito sabay hagod nito sa kanyang likod. Lumayo siya dito nang mahimasmasan siya. Si Doc Vincent ba? Tanong nito sa kanya. Kung bakit ka umiiyak ngayon? Siya ba ang dahilan? Tipid nga nang umiti siya dito. Pinunasan nito ang kanyang mukha gamit ang tissue. Ano bang ginawa niya sa'yo? Masakit pala no? Na ang taong mahal mo ay may mahal ng iba. Kumirot na naman ang puso niya. Nang maalala niya iyon. Mabigat ang pakiramdam niya. Ang gusto lang niya ay humilata at umiyak. Bakit sinabi niya ba na mahal niya ang babae? Mahinahong tanong ni Sonia. Hindi pero kitang-kita ko na mahal niya si Dr. Colleen. Tahan na at makakahanap ka rin ng taong matutumbasan ng pagmamahal mo. Umiling siya. Hindi Sonia, paano ako makakahanap hulog na ako sa kanya. Sonia sighed. Hay, ang martir mo talaga. Basta kapag umiyak ka at gusto mo ng karamay ay nandito lang ako para sa'yo. Pinagbihis na niya ang mga modelo na rarampa sa stage ngayon. Kinakabahan nga sila at baka hindi papatok sa madla ang mga bago nilang damit. Nasa backstage siya ngayon para tulungan ang iba pa niyang katrabaho. Tiningnan niya ang mga modelo na ngayon ay nagsisimula ng magbihis. Nagtataka siya kung bakit kulang ang mga modelo na kinuha nila. Bakit kulang ng isa? Nasaan si Stella? Tanong niya habang palingon-lingon sa paligid. Gia, nag-aalangang ngumiti si Mona habang napakamot ito ng ulo. Ano? Tiningnan niya ito at naghihintay ng sagot nito. Umuwi si Stella dahil sumakit bigla ang tiyan niya. Ano? Gulat na sabi niya. Bakit ngayon pa? Sinong ipapalit natin sa kanya? Huminga siya ng malalim bago kinuha ang phone sa bulsa ng pantalon niya at tinawagan si Sonia. Hello Sonia. O bakit? May problema ba dyan? Oo. Tugon niya sa kabilang linya. Napakalaking problema talaga Sonia. Kulang tayo ng isang modelo dahil umuwi ang isa. Sumakit daw ang tiyan. Sinong ipapalit natin? Walang pigil hiningang sabi niya. Sus, yun lang pala ang problema mo. Grabe ka Sonia, event mo to. Kung makaiyan lang pala ang problema mo parang hindi ka kinakabahan na.
Sarkastikong aniya. Relax ka lang, pupunta ako dyan. Binabaan na siya nito ng tawag. Napalingon siya nang bumukas ang pintuan sa likuran niya. Hello guys, bati ni Sonia nang makapasok na ito ng tuluyan. As always, you did great. Thanks to all of you and of course to our head designer Georgina. Magiliw na bungad nito nang makapasok ito ng silid. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Napaismid siya sa ginawa nito. Tumigil ka nga, may problema pa tayo dito no? Ano ba ang problema dito? Baling nito sa mga kasama niya. Ma'am, si Stella po kasi umuwi dahil sumakit ang tiyan niya at hindi na siya bumalik. Malumanay na sabi ni Alona na isa rin na designer. Problema ba yun? Natatawang sabi nito. May solusyon na ako dyan. May kapalit na sa kanya at iyon lang pala ang problema nyo dito. Bali walang sabi nito. Sonia smiled mischievously. She knew that something will happen tonight. Kinakabahan siya sa mga ngiti nito. Sino po ma'am? Masiglang tanong ng mga kasamahan niya. Ay sino pa ba? Walang iba kundi si Georgina. Bungis-ngis na sabi ni Sonia. She gaping at Sonia and it looks could kill. Kanina pa ka ito nakahandusay sa sahig. Sipain kaya kita dyan, makikita mo. Napairap siya nang tumawa ito. Ang sarap mo talagang sabunutan. She gritted her teeth. Go, change your clothes. Don't be mad at me, Gia. Hindi ka ba naaawa sa mga bata? Tandaan mo ang mga bata. Buwisit talaga tong babaeng to. Pinagdidiinan talaga ang mga bata. At sino ang tatanggi doon? Wala. Oo na, sige na. Nangungonsensya ka pa talaga, Sonia. Sukong aniya habang tinutulak siya nito sa isang silid dito sa backstage. Napasimangot siya nang makita ang kabuuan niya sa harap ng salamin. Lumabas na siya at hinarap ang kaibigan na ngayon ay nakanganga nang makita siya. I want to choke you to death. Banta niya dito. Imbis na matakot ito ay ngumisi lang ito nang mahimasmasan ito dahil sa gulat. Look! Turo niya sa kanyang sarili. Sonia, for Pete's sake, this is not a decent clothes to wear in front of people. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Di ba ikaw mismo ang gumawa nito? Tumango siya at naiiyak sa kanyang sitwasyon. Bakit kasi naisip niyang gumawa ng ganitong damit? Ayan tuloy siya ang nagsuot. Oo, ako nga. Pero hindi ko ito'y sinama sa susuotin ko sa modelo natin. Yeah, I know. Sorpresa natin ito sa kanila, lalong-lalo na sa mga babae na nandito sa event na mahilig magsuot ng ganito para akitin ang kanilang mga asawa o kasintahan nila, di ba? This is a big surprise for them. Saad nito na may pilyong ngiti ang mga labi at pinaharap siya nito sa mga kasamahan niya. Guys, attention please! Utos nito. Kaninang maingay ng mga tao sa backstage, ngayon ay tumahimik nang humarap ang mga ito sa kanilang dalawa. Nakita niyang napangangan nakatingin ang mga ito sa kanya. Isn't she amazing? Amazing! Manghang sabi ng mga kasama niya habang patangu-tangu ang mga ulo ng mga ito. Ikaw ba talaga yan, Gia? Gulat na tanong ni Antonio sa kanya. Hindi Antonio, aparisyon ko lang ito. Sarkastikong aniya. Napangiwi ito sa pagtawag niya sa pangalan ng Antonio. It's Tonet, not Antonio. It's gross. Maarting sabi ni bakla. Gwapo na sana kaya lang binabae naman. Ayoko nga, Antonio ang itatawag ko sa'yo. Mapang-asar na sabi niya. Lumapit pa siya dito at ngumuso. Pahalik nga, Antonio baby. Napaatras ito. Huwag kang lalapit at huwag mo akong matawag-tawag na baby. I am not a lesbian para pumatol sa'yo. Nandidiring tinulak siya nito at umarting sumusuka. Ang arte mo talaga. Hindi ka babae, lalaki ka. Yuck! Nakakadiri at higit sa lahat, babae ako. She stuck out her tongue. Akamang sasabunutan siya nito nang humarang si Sonia sa harapan niya. Kaya napatigil sa kung ano mang gagawin si Antonio. Sige na Gia, lumabas ka na. Tinulak siya nito, pero naglakad siya papalapit sa mesa na malapit sa kanya. Hindi siya lalabas ng ganito. Nakakahiya talaga, kahit siya pa mismo ang gumawa nito. Hindi niya kayang magsuot ng ganito. Wala ka ba talagang telang itatakip man lang dito? Tanong niya kay Sonia.
Hindi ako lalabas. Kitang-kita na kaya ang kaluluwa ko sa suot kong to. Turo niya sa suot niyang lingerie. Wala na, kaya lumabas ka na. Kung hindi ka lalabas, ang mga bata tandaan mo. Banta na naman ito. Okay, fine. Tinaasan niya ang dalawang kamay niya para bumitaw sa pagkakakapit sa mesa. You always blackmailing me. Always? Tanong nito na natatawa. Baka ikaw yung Gia. Napasimangot siya dito sa sinabi nito. Sige na, lalabas na ako. Ciao! Natatawang sabi nito at lumabas na. Ladies and gentlemen, are you excited to see our new brand of lingerie? Rinig niyang sigaw ni Antonio. The crowd yelled. Goodness gracious! Lalo siyang kinakabahan. Parang maiihi na siya sa kaba. As we all know that this lingerie are for all the girls, not only for the boys. Can I ask one of our men's here? Napansin niyang bumaba ito sa stage at lumapit kay Vincent? Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin doon. You are a famous doctor. I know who you are. Can I ask you something about the lingerie, Dr. Vincent Santino? Nagkabulul-bulul pa ito dahil siguro sa kagwapuhan ng doktor. Naghiyawan ang mga tao sa loob. Guys, tumahimik muna kayo. Pagpapakalma ni Antonio. Tumahimik naman ang mga taong dumalo sa event nila. Lahat interesado sa kung ano man ang isasagot nito. Sure, malamig na sabi ni Vincent kay Antonio. Are you feeling excited or feeling hot when your girlfriend's wearing a daring lingerie in front of you? Ngumisi ito ng kapilyuhan. All men here in this event, including me, were feeling hot, excitement, and arrows when you see or saw their wives or girlfriend wearing a sexy lingerie in front of them. Sinong hindi maiinitan dahil doon? Natatawa na lang ang mga tao sa loob. Pati nga siya ay natawa dahil sa sagot nito. Hindi rin niya inaasahan na may tinatagong kapilyuhan din pala si Vincent. Mas gusto niya ang ganoong side nito. Is she your girlfriend, Dr. Santino? Baling ni Antonio sa katabi ni Vincent. Ngumiti si Vincent kay Colleen at hindi nito sinagot ang tanong ni Antonio. Sana siya na lang ang nginitian nito. Pero imposible namang mangyari ang ninanais niya. Oh my God! Lalo ka talagang gumugwapo kapag ngumingiti ka, Dr. Santino. Siya pala ang nagpapangiti sa'yo? Ikaw ha? Tukso nito. Narinig niyang tumawa ang mga ito. Ikaw na lang ang tatanungin ko. Aren't you the girlfriend of our famous doctor in town, Miss Colleen? Well, no comment. Napasimangot siya sa sagot nito. So anyway, back to our conversation about the lingerie. What are we waiting for? Dumagundong ang mga sigaw sa loob. We proudly present to you our new model and our head designer, Miss Georgina Almer. Huminga siya ng malalim bago rumampa sa entablado. Hindi muna niya inisip ang nasaksihan niya kanina. Kailangang magawa niya ang tamang paglalakad. Nakakahiya kayang madapa sa maraming taong dadalo sa event nila. Napatiimbagang naman si Vince sa nakikita niya sa harapan ngayon. How dare she wear that piece of cloth in front of people? Tumingin siya sa paligid at mas lalong nandilim ang kanyang paningin. Napansin niyang may pagnanasa sa mga mata ng lalaki dito sa event. Napatingin siya nang may humaplos sa kanyang braso. Are you okay? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Colleen. Hinaplos niya muna ang mukha nito bago niya ito sinagot. Yes, I'm fine. Pilit na ngumiti siya dito dahil ayaw niyang mag-aalala ito sa kanya. Napapikit siya nang hinaplos din ito ang kanyang pisngi. Just tell me if you're not feeling well. Malambing pa nitong sabi. Tumango siya at humarap na sa stage. Likod na lang ni Georgina ang nakita niya. Bago pa ito mawala sa paningin niya, lumakad siya patungong backstage. Sinundan niya ito kung saan ito pumunta. Nakita niyang papasok ito sa isang silid, kaya pumasok siya kaagad na hindi nito napapansin. Sinara niya ang pintuan para hindi na ito makatakas pa sa kanya. Nagulat itong humarap sa kanya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paha. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kwelyo. Napayuko siya ng bahagya nang hinila nito ang kanyang kwelyo.
Sinabi nito na ang suot niya ay lingerie at mapang-akit niyang tinanong si Vince. Bumigat ang paghinga nito nang ipinalandas niya ang kanyang daliri sa kanyang leeg, pababa sa dibdib at pinaikot-ikot na nagdulot ng pag-iinit sa katawan nito. She is about to respond to him when someone fake a cough. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kaibigan na ngumisi at nakatingin sa kanilang dalawa. "Oops, I'm sorry," hinging sabi nito. Bago pa nito tinakpan ang bibig nito, kita niya ang mapang-asar ng ngiti ng kaibigan. "Pasensya na, naistorbo ko kayo. May narinig kasi akong umuungol dito sa silid na to. Kaya pumasok ako at ayun, nadatnan ko kayong gumagawa ng kamunduhan dito. You can continue naman kung anong ginagawa nyo." Namula siya sa sinabi ni Sonia. "Nakakahiya. Ang landi mo talaga, Georgina." Gusto niyang sabihin ito sa sarili. Nakita pa talaga ng kaibigan niya na may ginagawa silang kababalaghan dito. Tinitigan niya si Vince. Hindi man lang ito nahiya sa kaibigan niya at nakangisi pa talaga ang kumag. Siya nga, parang nahuli sa akto ng nanay niya sa reaksyon niya. Bumulong pa ito sa kanyang tenga at nanlalaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Lumabas na ito sa dressing room habang siya ay nanlalaki pa rin ang mga mata na sumunod ang tingin dito. Napakurap siya at napatigalgal siyang napatingin sa kaibigan niya. Hawak niya ang kaliwang pisngi na sinampal nito. "Why did you slap me?" Hinimas-himas ang nasaktang pisngi niya. "Nakatulala ka kasi diyan. Ano na naman ang binulong sa'yo ni Vincent? Bakit pulang-pula ang mukha mo?" Tinaasan siya nito ng kilay. "Magsabi ka sa akin ng totoo." Habang may himig ng tukso ang boses nito. Namula siya lalo na nang maalala na naman niya ang sinabi ni Vincent sa kanya kanina. Napahalakhak na lang siya para maibsan ang kahihiyang ginawa niya kanina. Kinaumagahan, papasok na sana siya sa klinik ni Vincent nang may narinig siyang nag-uusap sa loob. Ayaw na sana niyang marinig ang pinag-uusapan sa loob nang marinig niya ang boses ng binata. Marahan niyang binuksan ang pinto. "All I know is I love you, Colleen, at kahit anong patunay ay gagawin ko, maniwala ka lang na mahal kita." Marahan itong pinisil ang palad ni Colleen. "Natatakot ako, Vincent. Baka kapag dumating ang panahon na mawala ang pagmamahal mo sa akin, ay iiwanan mo na lang ako bigla. Kung magpapakasal tayo, mawawala na ba ang takot mo, Colleen? Mahal mo naman ako, di ba?" Pagsusumamo ng binata, na siyang narinig naman ni Georgina. Naluluhang tumango ang doktora at dahan-dahan itong hinila si Colleen papalapit dito. Hinawakan ni Vincent ang pisngi ni Doktora Colleen at masuyong ginawa ng halik sa mga labi. Halik na kaagad namang tinugon ng doktora. Imbis na umalis na lang siya doon, ay heto siya at lumuluhang nakatingin pa rin sa dalawang taong naghahalikan sa kanyang harapan ngayon. Tama nga ang sinasabi nila. Pagdating sa mahal mo ay magiging martir ka na talaga. Hindi niya alam kung bakit hindi pa rin siya umaalis. Mas gusto niyang pinagmamasdan ang dalawang mainit na naghahalikan. Napahawak siya sa kanyang pisngi nang maramdaman niyang basa na ito. Hindi man lang niya naramdaman na lumuluha na pala siya. Ang saklap naman. Ngayon pa nga siya umibig pero sawi naman. Akala nga niya ay paghanga lang ang nararamdaman niya para sa binata. Pero hindi pala. Dahil mahal na pala niya ito nang hindi man lang niya namamalayan. Hindi siya masasaktan ngayon kung hindi niya ito totoong mahal. Ang saklap lang talaga. Sobrang nasasaktan siya at sumisikip ang kanyang dibdib na nakatitig sa dalawa. Hinayaan niya ang kanyang matang patuloy na lumuluha. Nasasaktan siya. Iyon ang nararamdaman niya ngayon. Sobrang sakit na parang dinurog ang puso niya. Napabuga siya ng hininga at marahas sa pinunasan ng kanyang pisngi. Umalis na siya doon dahil ayaw na niyang makita kung ano pa ang susunod na mangyayari sa dalawa. Hindi na nakita ni Georgina na lumuhod si Vincent sa harapan ng doktora. Sinuot na nito ang mamahaling singsing na matagal nang itinago ng binatang doktor para sa babaeng gustong-gusto nito na si Colleen Mentes. Pagka-uwi niya sa bahay ng ate niya, mabilis siyang pumasok sa silid at humiga sa kama. Hindi man lang niya binati ang kapatid na nasa sala
at nagtatakang tumingin ito sa kanya. Napabuntong hininga siya at nakatingala sa kisame. Bakit ba niya pinipilit ang sarili sa doktor kung ayaw naman sa kanya? Bakit palagi lang itong naiirita kung umaaligid siya sa binata? O palaging nakasimangot kung makita siya nito?